Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ang ilalahad po natin at re-reaksyonan po ay ang pag-aatake ni Attorney Ferdinand Topacio kina Ping Lacson at tinawag niyang Attorney Iskolbukol na si Tito Soto, mga kaibigan. Dahil di umano ang sabi po ni Ferdinand Topacio na isang batikang abogado na nagtatakipan lang daw po sila dyan sa may Senado at may tila pinagtatakpan. Ito po ang papanoorin po natin at reaksyonan ngayong araw na ito. Ngunit nakikiusap po ako sa inyo. Una sa lahat, kapag may dumaan pong ads sa inyong dashboard, sana po patapusin nyo po ang isang ads lang kasi namimigay na po tayo ng mga pagkain para po sa ating mga minamahal na mga senior citizen na hindi na po makapagtrabaho. Tapos, yung susweldohin po natin, ang iba po ay ibabahagi po natin sa mga kawawang senior citizen, lalong-lalo na po ang mga bedridden. Tutulungan po natin sila sa pamamagitan po ng hindi mo pag-skip ng ads, para ka na rin nag-abot sa kanila ng isang munting tulong. Maraming salamat po. Manonood na po tayo. Sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita nyo naman ang focus ni Attorney Juan Bol, yung Senate President natin, at saka ni Ping Boy Tago Lacson. Diba? Well, ay puro yung mga kapwa nila senador o dating senador ayaw nilang mapupunta sa House yung usapin. Bakit? Kapag sa House, aakyat yan, pupunta kay Representative Saldico, pupunta kay dating Speaker. Ayaw nila yon. Ngunit, ayan mayroong lumabas na testigo, yung si Master Sergeant Orly Gutesa ba yun? Gutesa ba? Gutesa. Ayun, oo. Na nagsabing siya ay nag-deliver mismo ng male-maletang pera kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Yes. So, eto ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Okay. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na justify kasi may ibang nagsasabing baka tinakot, etc. Pagpalagay na natin, assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating notarial law, ay para sumpaan, mali yung gamit ko, sumpaan, panumpaan yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Yun. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya, yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Opo. Na yung mga sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang may gawa, yun ay voluntaryo, yun ay nauunawaan niya. Opo. At handa niyang panumpaan. Yun lamang. Okay. Pagpalagay na natin, may problema sa notarization. Ano bang ginawa noong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya ron. Nag-oath. Sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. Tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang notary public kesa sa panunumpa sa Senado?
Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Hindi. Kasi mataas ang Senado. Mas Senado yon. Opo. At kung ang purpose ng sinumpaang salaysay before a notary public ay number 1, para ma-determine, mapag-alaman ng notaryo na yun nga yung tao kasi hihinga ng ID yun. Opo. Okay. Number 2, para nga malaman na yun ay kanyang salaysay. Number 3, yung salaysay na yun ay voluntaryo niyang ginawa, kusang loob. Number 4, na yun ay katotohanan. Number 5, na yung nasasaad sa sinumpaang salaysay ay kanyang nauunawaan at pinaninindigan. Hindi ba nangyari na rin yun nung humarap siya sa Senado? So, anong problema ng mga ibang abogado rito? Kasi naman po, hindi sa nang insulto ko ng ibang abogado pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Para hindi kayo nagmumukhang kengkoy. Lalo na isang abogado dyan na nagmukhang kengkoy sa harap ng Supreme Court, ay ang habit nito, hobby yata niya yun na magmukhang kengkoy siya. Oo, parang masayang-masaya siya. Pag nagmukhang kengkoy niya, alam niyo na yun. At saka hindi ko maintindihan ito meron siyang account sa X, sa Twitter. Binlock niya ako. Pero, tira siya ng tira sa akin. Bakit ka ba obsessed sa akin? May gusto ka sa akin, ano? Oh, yeah. Kaya ang hirap pag malakas ang sense of halos lahat yata ng tweet niya, Binabanggit ako. Hindi ko na nga siya binabanggit, Kasi, non-entity naman siya, Nagpapa-importante, banggit sa akin. Huwag ka naman masyadong ma-obsess sa akin. Pambihira naman. Ang dami ng mga abogado yung mas magandang lalaki sa akin. Katulad ni Larry Gadon. Di ba? Mas magandang lalaki sa akin. Si Nico Pangilinan. Mas magandang lalaki sa akin. Bakit ba ako Panyero? Ikaw naman, nagmumukhang kengkoy kasi yun ang bubutasan nyo. Naging sinumpa ang salaysay na ngayon. Sa Senado pa, meron pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Yung pinanumpaan mo naman yung COMSEC, yung Committee Secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din na mag-administer ng oath. So what's your problem, baby? Kayo naman kasi, please, alam nyo, ako hindi nag-top sa bar, pero pinag-aralan ko naman po yung batas. At sabi nga po nila, alamin nyo yung reason for the law para malaman nyo kung bakit may batas at kung anong applicable. Okay. Alam nyo, sinabi sa akin yan nung aking professor. He was a great man. Si former presiding justice ng Court of Appeals at dean ng Ateneo College of Law, si Pompeo Diaz. Sabi niya, he who knows the law but knows not the reason for the law knows not the law at all. Yung nakakaalam ng batas ngunit hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit ginawa yung batas na yon, ay hindi nakakaalam ng batas. Okay, ipapaliwanag ko yan. Ito pong restitution. Ang dami-dami ng opinion dito sa restitution. Opo. Yung sa witness protection, kailangan ba o hindi? Okay, sasagutin ko yan in a very simple manner. Okay. 3 pong provision ang relevant dyan. Section 3, Section 10, Section 3 in relation to Section 5 at Section 10 ng 6981, yung Witness Protection Law. Yan, okay. Para isang tao ay mailagay sa witness protection. Yung 3, nakalagay doon yung mga pwedeng ilagay sa witness protection. Okay? Yung mga dapat ilagay. Actually, dapat, batas yan Opo. Pag nag-apply ka, ito yung mga requirements para ka mailagay. Number 1, walang restitution dyan. Okay? Ano yung ginagawa nilang justification na sinasabing, ay, hindi, may restitution dapat. Okay? Ang ginagamit nila ay yung Section 5. Okay? Etong Section 5, basahin ko na baka sabihin nyo, mali yung quotation ko Sige po. Word for word. Etong Section 5, sinasabi na bago ka ilagay sa witness protection, ikaw ay dapat lumagda
sa isang memorandum of agreement. Okay. Meron ditong A, B, C, D, E, F, 6 na kondisyones doon sa memorandum of agreement. Okay. One of them, ito yung ginagawa nilang justification, yung paragraph D. To comply with legal obligations and civil judgments against him. Yun ang memorandum of agreement na lalagdaan mo. Hindi ka ilalagay sa witness protection nang hindi ka lumalagda dun sa agreement. Iba yun sa sinasabi nila na hindi ka ilalagay sa witness protection until ikaw ay nag-comply doon sa civil judgment against you. Bakit? Nasaan ang civil judgment against you? Alam nyo po, ang tinutukoy na civil judgment dito ay, yung judgment in a civil forfeiture case. Bakit ko sinabi ito? Very clear. Dalawa pong klase ang forfeiture sa ilalim ng batas. Forfeiture meaning yung kukunin ng pamahalaan yung proceeds, yung mga ari-arian mo na galing sa illegal na mga pamamaraan. Yung mga ito, syempre, illegal na pamamaraan, malalaki yung kanilang arian. Ari-arian! Hindi pa tapos. Teka, nasinok ako eh. Yung iba, napakalaki ha. Napakalaki na kanilang mga pag-aari na mga material na bagay. Ang lalaki ng mga arian nila. Di ba? At yung iba, grabe. Pinakita pa sa publiko yung kanilang mga arian. Na mga halay. Grabe, mahahaba. Yung mga sasakyan, mga SUV ang hahaba. Ang lalapad, ang kakapal. Nung mga salamin kasi bulletproof. Yan. Okay. Ang criminal procedure forfeiture ay ito. Ikaw ay dinimanda ng graft or plunder sa Sandigan Bayan. Nag-hearing. Pagkatapos ng hearing, napagpasyahan ng hukuman na meron kang ill-gotten wealth. Eto. Kasi nag-hearing eh. Papatunayan ng prosecution, mga pag-aaring ito ay ill-gotten. Dedepensa ka, sasabihin mo, hindi po ill-gotten yan. Magdi-decide ang court, eto. Halimbawa, etong 20 titulo, 30 kotse ill-gotten, kukunin ng gobyerno after a criminal trial. At sasabihin sa'yo, ikaw ay dapat makulong kasi guilty ka ng plunder or graft and corruption. Criminal ang nature ng forfeiture na yon because every civil impliedly instituted in any criminal prosecution ang civil liability. Ngunit parang nagte-text tayo eh. Sige po, ituloy. Kung ikaw ay isa sa ilalim sa witness protection, hindi usually, palagi ikaw ay kukuha ng immunity. Nasaan ang immunity provision ng 6981, yung Witness Protection Act na sa Section 10. Also, pwede kang kumuha, you can be discharged as state witness and therefore, mawawala ng criminal liability ka if you are ordered discharged by the court under Rule 119 of the Rules of Court. Walang tinginan yan, walang tinginan, baka sabihin nyo, walang tinginan, Or, you can ask for immunity under PD 749. Yung unang-unang Whistleblowers Act. Okay. Anong ibig sabihin pag ikaw ay nagkaroon ng immunity? Kasi hindi ka naman magpapa-witness protection kung hindi ka hihingi ng immunity from criminal liability. Bakit? Witness protection ka nga, custody ka nga ng DOJ. Kung wala kang immunity, ididimanda ka. Kung probable cause is found by the court will issue a warrant of arrest. Mauuna po yung warrant of arrest, a warrant of arrest issued by the court to take you into custodial legis takes precedence over the custody of the DOJ. Hukuman yan eh. Kahit ikaw ay nasa custody ng DOJ, kukunin ka, pakukuha ka ng korte at ilalagay ka sa jail. Of course, you can always ask na,
Your Honor, nanganganib po yung aking kalagayan. Dapat may protection ako. Ayun. But that is the exception. Opo. Ang magde-decide ng court, hindi DOJ. Okay. So useless mag-WPP ka kung hindi ka hihingi ng immunity. Anong resulta ng immunity? Hindi na pwedeng mag-criminal forfeiture proceedings against you in the Sandigan Bayan. Okay. Kung private person ka kasi, pwede kang i-charge sa Sandigan Bayan if you are in conspiracy with a public official. Okay. Usually, ang jurisdiction lamang ng Sandigan Bayan ay public officials. Kung yes. private person ka, hindi ka pwedeng i-demanda roon unless, ngunit, kung ikaw ay in conspiracy with public officials, pwede kang i-demanda sa Sandigan Bayan. Ayun. May criminal immunity ka na. Apo. Di ba? Ibig bang sabihin yan, protected ka na? May criminal immunity ka, ligtas na yung mga nakalap mo, yung mga nasangsambon na mga properties sa illegal na paraan. Hindi po. Nunca. Hindi na mangyari. Bakit? Sapagkat sa ilalim ng batas, meron pang tinatawag na civil forfeiture. Ayun. Sino nagpa-file ng civil forfeiture? Ang Office of the Solicitor General as counsel for the Republic or the state. Yan. Saan nililitis yan? Sa civil court, hindi sa Sandigan Bayan. Okay. May due process yan, maghihiring. Pwede mong patunayan dyan na ito hindi ill-gotten. Ito ay yung prosecution papatunayan, ill-gotten yan. Pwede mong patunayan hindi ill-gotten. Then nagkakaroon ng judgment in a civil proceeding. Ayun. Forfeited ito. Pero hindi ka pwedeng ipakulong doon kasi civil proceeding, hindi criminal. Yun po ang tinutukoy na civil judgment doon sa Section 5, Paragraph D. Ang sinaulo ko na. Okay. Yun ba ay kailangan sundin bago ka ilagay sa witness protection? Hindi, kasi wala eh. Anong susundin mo? Wala. That will come after. Ayun. Pero dapat lumagda ka. Ang requirement ng law ay hindi susundin yung civil judgment na non-existent. Opo. Ang requirement ng law ay lumagda ka ng memorandum of agreement, nangangako ka na kapag ka nagkaroon ng civil judgment against you, ay ikaw ay susunod. Ayun. Yun, hindi mo tatakasan yon. Bakit? Sapagkat humingi ka ng proteksyon sa gobyerno. Binigyan ka ng mga bantay. Gastos ng gobyerno yon. Mga NBI agent yon, mga pulis. Binigyan ka ng immunity. Winave noong state ang right niya to prosecute you as a criminal. Okay. Pagkatapos, ito-double cross mo. Tatraidorin mo yung state, di mo bibigay yung property mo. Ayun. Hindi po pwede yun. Yan ang sinasabi ko kay Boying, na hindi naman kayo lalabas na katawa-tawa, although katawa-tawa minsan ang itsura mo, ay dahil meron pang way para kunin kung yung mga tinatawag yung ill-gotten. Yun. Alam nyo po, nung sinumpaan na, di kayo nakikinig si Sarap Buhay Oo. Sinabi ko na, pag sinumpaan sa Senado, sworn statement na rin yun, so irrelevant. It's kay Attorney Juan Bol kaya nagtanong kaya mali kaya kay Attorney Google, taga Laguna siguro ito. Kaya ihahabol na lang po natin sapagkat ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Okay. Yung sinasabi naman na dapat gampanan, yung legal obligation. Opo. Ganito po yan, napakasimple lang. What are the sources of legal obligation? Ano nga ba? First year, second sem, tinuro na yan sa mga estudyante. Law, contract, quasi-contract, delict, quasi-delict. Okay. Ngayon, sinabi ko ba na hindi pwedeng mag-restitution? Hindi. Bago ilagay sa witness protection? Hindi mo sinabi. Pwede. Kung yan nais noong magpapasailalim sa witness protection na to make restitution, pwede. In which case mag-o-offer sila sa gobyerno.
lagay nyo ako sa witness protection, I'm willing. Nakokonsensya ako. Parang yung mga nag-turnover ng mga luxury vehicles nila, no? Apo. Sa gobyerno. Nakokonsensya ako. Ite-turn over ko ito. Babalik na. Ibabalik ko yung ownership niyan. Pipirma ako na hindi na akin yan. Yan ay sa gobyerno. Okay. That is a contract between that person and the government. A contract is one of the 5 sources of legal obligation. Yun. Kaya lalagda siya doon sa memorandum of agreement na tutupad siya sa legal obligation because after being placed under witness protection, siya ay kusang loob na nag-restitute. Okay? Okay? Yes. Maliwanag po yun. Hindi ko sinasabing hindi pwede. Ayun. Ang sinasabi ko ay hindi pwedeng gawing kondisyon ang restitution to be placed under witness protection sapagkat wala sa 6981. Okay? Sa batas na yun, wala sa 749, PD 749, yung Whistleblowers Act. Wala sa Rule 119 na para ikaw ay maging state witness, you have to make restitution. Kung gusto mo, nasa sa iyo yan sapagkat ikaw ang may hawak. You have presumptive or putative ownership and possession of those properties. Gusto mong ibigay, wala pong pakialam ang batas dyan. Pero, hindi pwedeng sabihin ng Secretary of Justice bago ikaw ilagay under WPP Soli mo muna. or bago kita i-discharge as state witness, soli mo muna. Mali Okay, yun, wala diba? sa batas. Okay. Okay, may mga nagsasabi na opo, wala sa batas. Ngunit Ituloy mo. under the lawmaking power, hahanapin ko lang po yung kwan ha. Ayan. Etong kaso ha, para yan. Okay, i-ready ko lang. Apa. Sabi nila, lahat ng heads of departments katulad ni Secretary Remulla, in order to implement the law, ay pwedeng gumawa ng implementing rules and regulations. Okay, tama yung sinabi ng mga yan. Lalo na yung isang abogado na rockstar daw, magaling mag-gitara. Palagay ko mas magaling siyang gitarista kesa abogado. Anyway, sabi niya, totoo, may kapangyarihan gumawa ng implementing rules and regulations. Okay, second premise, dahil may kapangyarihan siya na gumawa ng implementing rules and regulations, pwede niyang ilagay, ayon sa mga komentaristang ito, na one of the conditions for admission sa WPP ay restitution. May kapangyarihan daw ang secretary. Sagot ko sa inyo, i-research ninyo, magdebate tayo kahit sa inyo gusto. Walang kapangyarihan na ilagay ang restitution kahit may kapangyarihang magawa ng IRR. Bakit? Kasi po, bagamat may kapangyarihang mag-IRR, implementing rules and regulations, dapat yung implementing rules and regulations ay hindi lumalampas dun sa parameters nung batas. Bakit? Because mayroong separation of powers. Anong separation of powers? Yung lehislatura gagawa ng batas, yung executive ang magpapatupad ng batas. Okay. Simple. Jubs, ibili mo ako ng cellphone. Ikaw nang bahala kung anong brand. Basta ang budget ko ay 10,000 pesos. Okay. Okay ha? Ikaw na bahala. So may discretion ka kung anong brand. Samsung, Oppo, basta kasya doon sa budget. Bumalik ka. Boss, nakabili ako. 15,000. Lumampas ka. Ang ako gumawa ng batas, kahit anong brand, wag lalampas sa 10,000. Iniba mo yung batas, ginawa mong 15,000. Ang tawag po roon, ultra vires. Okay, may kaso ng ganyan. Para maunawaan nyo, may kaso na po. Lumang kaso na ito. I'm sure nasa law school na si Secretary Remulla nung dinicide itong kasong ito. People versus Maseren. Okay. Ano itong 1977 case na ito? Nagkaroon po ng Fisheries Act.
batas tungkol sa pangingisda. May nilagay na mga pagbabawal kung anong mga fishing practices ang bawal. Yung gumagamit ng obnoxious or explosive substances. Anong pinagbawal? Nilagay sa batas, obnoxious. Cyanide fishing, bawal. Dynamite fishing, yan, bawal. Yung trolling, bawal. Yung troll, hindi trolling sa social media, troll. T-R-A-W-L. Yung hinahatak mo yung net habang umaandar ka kasi pati yung mga maliliit na mga isda, hagip lahat nasisira pa yung ilalim ng dagat. Okay. Yung Bureau of Fisheries gumawa ng implementing rules and regulations. Nilagay nila cyanide fishing, etc. May isiningit silang isa. Electrofishing bawal daw. Okay. Ano, may electrofishing, di ba? May generator, may lalagyan ng 2 prod. Siyempre yung isda, makukuryente yun. Hindi makakagalaw. Lulutang yun. O mapaparalyze, kukunin mo. Yan. Merong naaresto sa electrofishing. Sabi ng abogado niya, hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Bakit? Hindi kasama sa batas yung electrofishing Sabi noong Bureau of Fisheries, hindi. May power kaming gumawa ng IRR. Meron kaming implementing rules. Parang sinasabi nitong iba, may power yung secretary gumawa ng implementing rules. Pwede niyang ilagay na may restitution. Sabi ng Korte Suprema, na pwede, sir. Hindi marian. Bakit? Sapagkat kapag binigyan mo ang kapangyarihan ng executive agency na magdagdag doon sa batas, parang binigyan mo siya ng legislative powers. Hindi pwedeng mag-legislate ang executive. In the same way na hindi pwedeng magpatupad ng batas ang legislatura. Masisira yung separation of powers. Ang tawag dyan, ultra vires. Lumampas siya sa kapangyarihan niya. Iyan ang mangyayari kung sasabihin ni Remulla na pwede niyang gawing imposition yan ang restitution in the implementing rules or under his discretion. Abuse of discretion yan. Ayun na. Mr. Secretary. So, malinaw po yan napakalinaw. Basahin nyo naman kasi ang batas. Hindi ko sinasabing tama ako, i-research nyo kung tama o hindi. Ngayon, kung gusto nyo makipagdebate, mas mahabang talakayan yan between lawyers. Pakikita ko sa inyo ang basihan ng aking pinagsasabi. Hindi ko po ito hinugot sa aking